Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Muli po magbabalik ang kaibigan ng marami na pong napagdaanan. Kaya pinibigay po ng payo, siguradong pangmalakasan. It's me, one and only, Payong Kaibigan. And on today's video mga kapersa, it will be just a quick and gentle reminder or Payong Kaibigan, kumbaga, para sa ating mga kababayang OFW na naninirahan po at nagtatrabaho dito sa loob ng Saudi Arabia. I'm sure lahat naman po tayo ay gumagamit ng social media. And even some of us, di ba, may multiple accounts pa po sila. So wala namang problema dyan. Tayo po ay gumagamit ng Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok at kung ano-ano pa. Diba? Yan po yung ating way para maipalabas or ma-express yung ating pong nararamdaman or yung ating iniisip during that time. Ayan, so thank you Sir Payong Kaibigan, no? So shoutout po sa lahat ng mga kapwa kong OFW. So ito, gagawin po natin ng reaction video. Itong isa sa mga idol natin dito sa OFW, si Payong Kaibigan. At kung hindi pa po kayo subscribe po sa kanya, subscribe na po. Isa po sa mga legit na isa sa mga legit na YouTuber dito sa Saudi Arabia. Okay? So kung hindi pa rin kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe para lagi po kayong update tuwing mag-upload ako ng ganitong video. Okay? So ito, gagawin po natin ng reaction yung kanyang, sabi nga sa title, mga dapat mong iwasan na mag-post sa social media account sa bansang Saudi Arabia. Kung ikaw ay nasa Saudi Arabia, make sure tapusin niyo po itong video na ito. Napakahalaga. Diyo sa mahilig mag-post sa TikTok, sa Facebook, kung ano yung mga sinusuot-suot mo dyan. Nakaw, delikado po yan dito sa Saudi Arabia. Sige, tapusin po natin yung video ni Sir Payong Kaibigan and sana sundin niyo po yung kanyang mga advice kasi veterano na po yan si Sir Payong Kaibigan pagdating po sa ganito. Okay, let's go. Pero, we should always be mindful. Dapat po lagi natin iisipin, guys, na tayo po ay nasa bansa ng Saudi Arabia. Ang Saudi po yung ating host country. At tayo po ay under sa rules and regulations ng Saudi Arabia when it comes to the usage of this mobile or smartphones. At yan po yung ating pag-uusapan kasi napakabigat po ng parusa. Just in case na kayo po ay na-proof of misconduct using this mobile phones. Okay? But before we proceed on that topic, syempre gusto ko lamang pong i-express yung aking pasasalamat at pagbati sa bansa po ng Saudi Arabia in behalf of all the OFWs at sa lahat po na nasa Saudi Arabia na nakasubaybay kay Payong Kaibigan. Gusto po namin magpasalamat sa bansa ng Saudi Arabia as it celebrates its 91st National Day. So marami pong salamat Saudi kasi binigyan niyo po kami ng opportunity na mabago po yung aming buhay. At ganoon din po, mapagaan po yung buhay ng aming pamilya sa Pilipinas. Okay? Huwag na po natin padagalin pa. Diretso na po tayo sa ating... So may singit ko lang, no? So happy birthday Saudi Arabia kasi 10 years din po ako Saudi Arabia and yun nga, tama nga sabi ni Sir Payong Kaibigan, malaki pong na-contribute sa buhay natin itong bansang Saudi Arabia. So maging proud po tayo bilang isang OFW dito sa loob ng bansang Saudi Arabia. Tara, tuloy natin. Topic. So ang source po natin nito ay, ayan, Saudi Gazette. The public prosecution has warned of stringent penalties. Ibig po sabihin ng stringent, mabigat. Okay? Mabigat na parusa for those who misuse mobile phones to harm privacy or inflict damage to dignity of others, including a maximum one year jail term and fines amounting to kalahating milyon ng riyals lang naman guys, 500,000 Saudi riyals. While reviewing the penalties for misusing smartphones in violation of the privacy of others, the public prosecution emphasized the prohibition of any practices or behavior. So kinumpute ko yun, 500,000, i-times mo sa 15 real yung palitan. Alam mo magkano? 7 billion, 7.5 billion. Tama ba? Laki. 7 million pala, sorry. 7 million. Tama ba? Bali yung calculator ko. Pero ang hirap bilangin yung pera. Kaya wag po natin gawin. Behaviors involving abuse of others. The practices violating the privacy of others at workplace. Ibig po sabihin sa atin pong mga pinagtatrabahuan. So whether you are working at the private or public, or ito po applicable din po sa mga nagtatrabaho kahit po nasa bahay lamang po kayo. Including yung photography, di ba? Let's say for example, kinuhaan mo ng picture
yung iyong kasama sa work without his or her consent. So that's deemed to be a violation of his or her privacy at pwede ka po niyang ireklamo on that one. Di ba? Ganun din po. Diba? Nakikita ko dito mostly ay yung mga nagtatrabaho po sa kasambahay. We are not judging you guys, but this is just to remind you na sana po mag-ingat po kayo. Sa TikTok, marami po ang gumagawa nito na gumagawa po sila ng video, pero sinasama po nila yung mga anak, di ba, ng kanilang kasambahay, which is, hindi po yan tama. Yung mga anak ng mga amo, yung mga amo, sinasama nila doon sa video, lalo na sa mga TikTok, ginagawang content para magka-viral. No, wag na wag. Kasi walang alam yung batang yan, pero pag nahuli po kayo ng magulang at malaman yung account nyo ng TikTok o Facebook na ini-expose nyo yung bata, yung anak nila, lalo na kung babae yan, ay nako, mag-ingat po kayo. Pati nga yung mga gamit o sa mga kwarto, may nakikita ko dyan binibidyo niya yung background ng bahay, kwarto niya, kwarto ng amo, pahabang wala, naglilinis siya. Bawal na bawal po yun. Okay? So makinig po kayo, wag danin po natin yung tigas ng ulo. Tandaan nyo, 7 million pagka nagkaroon ka ng penalty. Tama ba? So mahirap sa huli ang pagsisisi. Tama guys, pag kayo po ay nireklamo, baka umiyak po kayo. Hindi lamang po yung pagsasama ng inyong mga anak ng inyong employer, ganun din po pag binibidyo mo yung loob ng bahay ng inyong pinagtatrabahuan. So hindi mo lang po nilagay sa, kumbaga nilalagay nyo po yung sa alanganin yung seguridad ng employer or ng tahanan kung saan po kayo nagtatrabaho. Kasi, di ba, that's the violation of their privacy. Karamihan sa gumagawa nito, ito yung mga first time na OFW kasambahay, siguro excited, pinapakita sa pamilya, sa social media, na ito yung bahay na pinagtatrabahoan niya, na malaki, maganda. So, wag po tayo magiging ignorante. Makinig po tayo sa mga batas na anong meron dito sa Saudi. Okay? Sige, tuloy lang. Kaya dapat po tayo ay maging maingat. Regardless kung gaano pa po kabait yung inyong employer, hindi po natin masisigurado na pagdating ng araw po ay hindi po niya yan gagamitin against you. Kaya if I were you, it's better to be safe rather than sorry. Okay? Violating public morals. TikTok, Facebook, marami po dito. Yung nagpo-post na ating mga kababayan, babae or lalaki man yan, na almost kita na po yung kanilang kaluluwa. So it's as simple as that. Ingatan po natin. Yung mga babae are supposed to cover their body, di ba? Huwag po tayong magsuot lang ng mga kung ano-anong hindi na akma sa social media at ipakita. Okay? Or publishing anything of that sort using various means of information technologies. At isa pa po dito, yung mga kababayan din po natin na ibig po sabihin kasi ng defaming ay paninirang puri. Let's say, kayo po ay may kaaway, may umutang po sa inyo, hindi po nakapagbayad. Pinost nyo na po agad sa social media na si ganito ganyan. Ito po ay utangera yan, di ba? Hindi nagbabayad. So, di ba, sinisiraan mo na po yung tao. Or let's say, yung kaibigan ng kakilala mo, nagsumbong lang sa'yo, ganyan-ganyan. Tapos ito, sinare mo din yung kanyang sinare. Yun pala, fake news din po. So, pati ikaw po nadamay, di ba? Meron po akong isang kaibigan, hindi ko na po papangalanan dahil concerned din naman po ako sa kanya. Minessage ko siya privately. Kasi ganoon naman. So, isingit ko lang yun, baka makakalimutan ko. Yung mga nagtitiktok, lalo na halos lumalabas na po yung kaluluwa. Tapos sa kwarto po ng amo nyo, kahit sabihin nyo wala po yung amo nyo, okay, yung mag-asawa, nasa kwarto po kayo ng bata o hindi kayo sa mag-asawa, akala nyo po wala pong CCTV o yung mata, baka mayroon po diyang na mga gamit, okay, may mga parang base, na nakatutok camera. High-tech na po ang camera, hindi kailangan yung sobrang laki, yung makikita nyo siya sa taas, sa kisame, hindi po. Baka mayroong mga gamit dyan na naka-CCTV, okay? So, ingat po kayo, okay? Ito ay advice po na bilang kapatid. Naman po dapat ating ginagawa. Hindi na po natin dapat sila papangalanan, idadrop yung pangalan nila sa social media na just to make it appear na tayo pa ay malinis. No, it's completely not a good attitude, guys. So to cut the long story short, piniem ko po yung kaibigan ko kasi nag-post po siya sa isang FB group na sinasabi po niya na kung nasaan naroon ang tao na ito, nagnakaw daw po sa kanilang amo ng pera at kung ano pa. Ganyan. So sabi ko, mukhang hindi yata tama ang iyong ginawa. Diba? Meron pong tamang proseso
para po sa mga ganyan. So dapat po nag-report sila sa HR or ni-report po nila sa authorities, di ba? Huwag po nating basta-basta ipopost sa social media yung pangalan and even yung video at even po yung pictures ng kung sino-sino man na ang ating ultimate purpose is para po siraan sila, di ba? Sabi po dito sa rules na ito, kung kayo po ay feeling nyo na agrabyado kayo, na nasiraan po yung pagkatao nyo ng sino man, pwede po kayong lumapit sa pinakamalapit na police station sa jurisdiction nyo at doon po kayo magsampa ng kaso. So these are the things na dapat po natin iwasan at huwag po natin agad-agad i-post sa social media. Kung meron po kayong mga kaibigan, i-PM nyo po sila. Tama. At least kahit pa paano, makinig man sila sa iyo or hindi, nagawa nyo na po yung part nyo as a friend, di ba? The public prosecution pointed out that any person who violates privacy life by misusing camera phones or the like or defames, ibig po sabihin na defames, paninirampuri and harms others through various means of information technology shall be punished with imprisonment of a period of up to a year and a fine of up to 500,000 reals. O, di ba? So, yun lamang po guys, yung ating video, yung topic na pinag-uusap. Grabe, no? Makukulong ka na tapos babayad ka pa ng 500,000. O, di ba? Real yun ha? Paano kung peso yun? So, grabe. Usapan natin sa video natin ngayon. Syempre, kumbaga, tayo po ay matatanda na. Ang purpose naman ng pagpunta natin dito sa abroad, kahit saan man po kayong panig ng mundo, is to earn a living, di ba? Para kumita at magtrabaho. Ang purpose po natin dito ay hindi para maghanap ng kaaway or manira ng kung sino man dyan. Buhay po nila yan, di ba? Kung kayo po ay concerned, i-PM nyo po yung inyong kaibigan. Huwag nyo na pong i-post sa social media. Dapat po, kung kayo po ay may social media account, dapat kakabit po noon ay dapat maging responsable po tayo, di ba? Hindi po basta-basta kung may naisip ka na lang ay agad-agad mo pong ipopost sa social media, di ba? Wala po tayo sa Pilipinas. Kahit po sa Pilipinas, di ba, may cyber libel na. How much more po dito sa bansa ng Saudi Arabia. So I hope na may nakuha po kayo na konting information. Ito po ay baka nang naman tayo po ay masyado na pong naging kampante na nakikita nyo po na medyo maluwag na po yung sitwasyon. Pwede na pong ganitong gawin dito sa Saudi Arabia. No, nagkakamali po tayo. Mahigpit pa rin po ang batas. Diba? Hindi po tayo basta-basta pwedeng magpicture ng mga, lalo na po yung mga babae, wag nyo pong picturean, kahit lalaki. Kahit po mga buildings, di ba? Hindi po natin basta-basta i-picturean. Wag po tayong sumama sa, wag po tayong makisawsaw sa issue ng politika dito. Wag po nating i-criticize or whatever, magbigay ng comments with regards to their cultures and religion. Kasi dapat po irespeto po natin sila. Diba? Tayo po ay kumbaga napakarami pong cultures ang dito po nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Hindi lamang po mga Pilipino. Meron po ditong mga Indian, Pakistan, diba, Bangladesh, Nepali. Napakarami po. So we should all work with the same goal na dapat po ay mag-ipon lang mag-ipon kasi eventually tayo din po ay uuwi sa Pilipinas. Okay? So ito po ay a gentle reminder lamang po sa inyo at sana po ay may nakuha kayong konting information or konting gabay. So marami pong salamat. Ayan. Always stay safe. So maraming salamat Payong kaibigan. Sana guys nagkaroon po kayo ng lesson, no? O natuto po kayo dito sa video na ito kasi hindi po to basta-basta biro lang, no? Basta na lang nag-post tayo sa social media tapos na. So, lalo na sa mga baguhan, okay? So, lagi ko sinasabi sa mga baguhang OFW, kahit po kayo nagpipidos, pagdating dito nakakalimutan nyo na. Kasi, kumbaga, hindi naman na-explain ng lahat-lahat yan eh. Okay? So, ito, sa pamamagitan ng mga YouTuber natin, mga OFW, nakakatulong. Katulad nito, ginawa ko pong reaction video galing kay Payong Kaibigan. Okay? So, malaking tulong po yun. Kumbaga, magkakaroon po kayo ng aha moment. Yung tipong, bawal pala yun. Bawal po yun. So, karagdagan lang din, sabi ko nga, dyan po sa loob ng bahay ng inyong amo, high-tech na po yung mga yan. Ulitin ko, may mga mata po yan, so ingat-ingat po kayo. Okay, so baging ano lang, sabi nga ni Payong Kaibigan, kaya po yung pumunta dito sa abroad para magtrabaho, para kumita, para sa inyong pamilya, mabigyan ng magandang buhay. Sana ay respeto din po natin kung saan po tayong bansa. Sabi nga ni Payong Kaibigan, again, dito po sa Saudi, iba-ibang lahing meron po. So kanya-kanya pong mga language, iba-ibang relihiyon. Kaya
irespeto natin bawat isa. So maging kaibigan po natin sila. Tao din po yung mga yan, tao din po tayo. Okay, and of course, mahalaga yung batas. Kung saan po tayo ngayong bansa, okay, irespeto po tayo. Wala po tayo nasa Pilipinas. Okay? Mahirap magsisisi sa huli. Marami pong nangyayaring ganito. 10 years na rin po kung OFW, yung iba nagsisisi kung kailan nangyari. Mas maganda magsisi ka na sa umpisa pa lang na huwag nyo nang gawin. Okay? So dapat magiging aware kayo sa social media na sa mga nakikita nyo. Huwag basta-basta maniniwala sa mga fake news. Okay? Huwag maniwala sa sabi-sabi. Doon po tayo sa mga legit na information. Tulad nito, sa mga content creator o vlogger, YouTuber, dito sa social media. Okay, so thank you Sir Payong Kaibigan. Guys, ulitin ko, subscribe nyo po si Payong Kaibigan. Okay, so napakaganda po yung mga content niya. Of course, kayo din po, kung di pa po kayo nakasubscribe sa aking OFW Pinoy TV, bagong-bago lang to, 1 month pa lang tong aking YouTube channel. Sana na kahit pa paano sa ganitong para nakakatulong po ako at nakakapagbigay ng advice. Okay, see you in my next video. God bless and bye-bye.